Do I need to beg you just to accept my invitation? Untag na lalaki at napahawak siya sa kanyang batok dahil sa pagka-alarma. Hindi siya makapag-decide kung sasama siya o hindi dito. Please, I promise ibabalik kita ng walang labis at walang kulang. Saan dito kung kaya't hindi niya napigilang ngumiti at tuluyang napatango. Grabe, sige na nga. Turan niya, pilit ibinawak siyang unang sinabi nito. Sa personality ng taong ito ay malamang na nagbibiro lamang ito. Really? Oh, thank you. Excited nitong bahayag at natawa siya sa reaksyon nito. Magpapalit lang ako ng damit. Paalam niya at tumango ito. You can bring extra clothes. May event sa farm, baka gusto mo mag-extend total Sunday pa lang naman bukas. Pahabol nito at halos mapahagal pa kito ng tawa nang pinamewangan niya ito. Kung gusto mo lang naman. Kabig nito at naiiling niya itong tinalikuran. Tama nga ang sinabi ni Mike. Halos kapapasok lamang sila sa signage na may Welcome to Hacienda Crisologo ay napahanga na siya sa napakagandang view. Sa dami ng puting bulaklak na nakahilera sa magkabilang side ng kalsada ay parang pumapasok ang kanilang sinasakyan sa mundo ng Encantadia. Like it? Narinig niyang tura ni Mike at masaya siyang tumango dito. Fantastic! I so love it! Tuwan-tuwang bulalas niya at nakangiting tumango-tango ito. I'm glad you like it. Wait till we get there. Payag ng binata kung kaya't mas lalo siyang na-excite. Pagkaraan ng ilang minuto ay nakarating din sila sa hangganan ng napakagandang kalsada, ngunit mas triple ang kanyang paghanga nang tumambad sa kanyang paningin ang napakalaking bahay na napapalibutan ng iba't ibang uri ng halaman at mga bulaklak. Kahit mag-isa lamang itong nakatayo sa pusod ng bukid ay napakasaya nitong tingnan dahil sa napakagandang landscaping at napakaraming bulaklak. Welcome to my place. Nakangiting pahayag ng binata nang makalabas sila sa sasakyan. This is heaven. Hindi niya napigil ang bulalas dahil sa labis na pagka-amaze. Natawa ang binata sa kanyang reaksyon, lalong-lalo na ang hindi maampat na labis na paghanga sa lugar nito. So, welcome to heaven? Biro ng binata at hindi nga niya napigilan ang matawa. Maya-maya lamang ay lumabas kung saan isang babae at isang lalaking matanda, habang nakapaskil sa mga mukha ang labis na tuwa pagkakita sa kanila. Miguel! Salamat sa Panginoon, matiwasay kayong nakauwi dito. Sad na matandang lalaki na masayang sinalubong ang binata ng yakap, ganoon din ang matandang babae. Oo, tay. Kamusta po kayo? Ayos lamang, anak. Hala, siya na ba si Myrtle? Baling na matanda sa kanya at nagulat siya kung bakit kilala siya nito. Oo nga po pala, tay, nay. Si Myrtle po. Myrtle? Sila tatay Ambo at nanay Adele. Sila nagpalaki sa akin. Pagpapakilala ng binata at magalang siyang yumuko sa mga ito. Kamusta po kayo? Ikinagagala ko po kayo makilala. Bati niya sa mag-asawa at kitang-kita sa mga mukha ng mga ito ang labis na kasiyahan. Hala, mabuti lang ang anak. Sa wakas at nakilala ka na rin namin. Abay, kaganda mo naman talaga. Si Nanay Adele at nginitian niya ito. Nay, mabuti pa'y pumasok na tayo sa loob. Naamoy ko na ang niluto niyong masarap na tinolang manok. Pangaagaw ni Miguel ng atensyon ni Nanay Adele sapagkat mukhang nakuha na naman nito ang buwelo nitong magdaldal. Oo nga. Aba, galing sila sa biyahe. Sigurado ako nagugutom na ang dalawa. Sige, magsipasok na tayong lahat. Myrtle, pasensya ka na sa kadaldala ng Nanay Adele ninyo, ha? Si Tatay Ambo at nakangiting tumango siya dito. Wala pong anuman. Magalang niyan turan at tumango-tango ito. Aba, sige, pasok na tayo sa loob. Kanina pa nakahain ng nanay ninyo at malamig na ang sabaw ng manok. Si Tatay Ambo at nagsipagsunod silang tatlo nang mauna na itong tumungo sa loob. Pagdating nila sa malawak na komedor ay halos maglaway siya sa mga pagkaing nakahain. Ang sasarap at iba't ibang putahe. May tinolang manok, may inihaw na isda, may hipon, meron ding alimango, mga gulay. Parang may fiesta sa dami ng pagkain at parang gusto niya agad na maupo at kumain. Wow, ang mga paborito kong pagkain. Ang sarap. Tila hindi rin napigilan ni Miguel ang sarili. Tinungo niya agad ang gripo at nagugas ng kamay pagkatapos ay tila hindi na nakapaghintay na kumurot ng inihaw na hito at isinawsaw sa nagawang sawsawan. Natuwa naman si Myrtle sa sobrang excitement ng binata sa pagkain kung kaya't hindi niya napigilang mapangiti habang pinagmamasdan ito. Maya-maya lamang ibigla itong bumaling sa kanya at inilapit sa kanyang bibig ang kinurot na isda. Sobrang sarap, tikman mo. Saad dito at hindi siya nakahindi. Bagkus sa ibinuka niya na lamang ang bibig at kinain ang isinubo nito. Masarap? Masayang tanong nito pagkatapos niyang ngumuya at tumangu-tango siya dahil totoo namang masarap ito. Want more? Hindi, mamaya na. I'll do it myself.
Pahayag niya sapagkat naasiwa din siya na sinusubuan siya nito. Hala, ay maupo na kayong dalawa para makakain na kayo. Huwag ka mahihiya, Myrtle. Ang lahat naman ng ito ay para sa inyong dalawa. Si Tatay Ambo na may hawak-hawak pang mangkok ng pagkain galing sa cooking area. Maraming salamat po. Ang dami naman po ninyong inihanda. Turo niya sa matanda at ngumiti ito. Ganito dito, kapag nandito si Miguel, gustong-gusto niya nakahain lahat ng paborito niya kapag kumakain. Sa Tatay Ambo at napalingon siya sa katabing binata habang patuloy na inuupakan ang inihaw na isda. Wala itong kiyemay habang nakakamay at parang batang palagi excited sa pagkain. Naalala niya tuloy ang yumaong kasintahan. Parang hindi yun kumakain kapag walang kutsara tinidor at pilim-pili ang mga kinakain. Hindi katulad ng lalaking ito na parang nagbubudol fight at lahat ay kinakain. Mapili yan kasi sa pagkain ng bata pa. Kaya sa kagustuhan namin makakain siya ng marami, lahat ng pwede niyang kainin inihahanda namin. Pagkukwento pa ni Tatay Ambo at mas lalo siyang na-amaze dito. Tatay naman, binubukol pa talaga ako. Kunway maktol ni Miguel sa matanda habang tinungo ulit ang gripot na gugas ulit ng kamay. Aba, yun naman ang katotohanan, anak. Si Tatay Ambo at natawa ng may kalakasan ng binata. Pagbalik nito sa mesa, inayos dito ang nakataob na plato sa kanyang harapan at naglagay ng kanin. Anong gusto mong ulam? Tanong nito pagkatapos. Ako na, salamat. Mabilis niyang turan dito sapagkat naasawa siya sa ginagawa nitong pagsisilbi sa kanya. Isa lamang siyang ordinaryong bisita sa pamamahay nito at hindi siya bagay para sa special treatment. I mean, lahat. Pero ako nang kukuha. Pagkatama niya nang mapansing napahinto ito at tumingin sa kanyang mukha. Hindi niya matansya kung na-offend ito ngunit pagkaraan ng ilang saglit ay kinumpas ang isang kamay pagkatapos ay nakangiting tumango. Sure. Nakangiting sambit nito pagkatapos ay naglagay na rin ng pagkain sa sariling plato. At dahil paborito din niya ang mga nakahain ay hindi niya namalayang magana niyang sinabayan ang binata sa pagkain. Mamayang hapon pa naman magsisimula ang programa dyan sa may nayon. Baka mas mainam muna magpahinga kayo. Lagi namang malinis at ready to use sa mga kwarto dito. Si Nanay Adele pagkatapos nilang magpakabusog sa pagkain. Opo, Nay. Salamat. Si Miguel pagkatapos ay bumaling ito sa kanya. You want to wash and rest? Okay lang? Tugon niya sapagkat nanlalagkit din siya pagkatapos niyang lumabas sa sasakyang de aircon. Maya-maya lamang ay lumabas na sila sa may komedor at dumaan sila sa napakalawak na sala at umakyat sa maganda at may kataasang hagdan. Halatang old mansion ang bahay dahil sa mga gamit at palamuti, ngunit magkaganoon man ay hindi naman nakakatakot tingnan. Napakaaliwalas kasi itong tingnan dahil napakalinis at nasa tamang ayos ang lahat ng palamuti at gamit. Napahinto siya nang makita ang tatlong old pictures na nakasabit sa may wall sa taas. Bale, matandang babae at lalaki at yung isa ay napakagandang dalaga na kahawig ni Miguel. My grandparents and my mother. Narinig niyang tura ni Miguel nang mapansing hindi maialis ang paningin niya sa mga ito. Magkahawig kayo ng mommy mo. Tura niya at bahagyang natawa ito. Yan ang sabi nila. Sad nito na naaninag ang lungkot sa muka kahit nakangiti. Where is she? Hindi niya napigil ang tanong dito. She was gone when I was 10. Anang binata at bigla siyang napatingin dito. Parang biglang naalala niyang sinabi din ni Miguel noon ang katagang ito. Same voice and emotion. Miguel? Halos pabulong niya saan sa sarili. Yes? Anang binata at nagulat siya sa biglaang pagsagot nito. Ah, wala. Tara. Mabilis niyang pahayag at tila nahiwaga ang tumango ito habang iginiya siya sa isang kwarto. You can occupy this room. Kung may kailangan kayo, nasa tabing room lang ako. Anang binata nang marating nila ang room sa may pinakadulong bahagi mula sa may hagdanan. Napawaw siya na makapasok siya sa simple at maliwalas na silid. Ngunit ang view mula sa bintana ay sobrang napakaganda. Overlooking ang magandang bukirin sa may paanan ng bundok at tila maraming bahay ang nakatira doon. Ang ganda! Hindi napigil ang bulalas at nakangiting lumapit si Miguel sa tabi niya upang dumungaw din sa may bintana. This is the best room in this house. I hope you enjoy staying here. Saad ng binata at tumangutango siya. Of course. Thank you for inviting me here. Masayang tura niya at nakangiting tumingin sa kanyang mukha ang binata. Thank yourself. I'm more than happy that you are here. Saad nito kung kaya't napatingin siya sa mukha nito without knowing that he is already staring at her. She stares back with a pounding heart and in an instant, she senses Miguel's presence throughout the room. Naipikit niya ang kanyang mga mata. Sinasapian na naman ang matinding hallucination at kung ano-ano na naman ang nararamdaman niya.
Kahit miss na miss niya ito ay kailangan niyang tanggapin na wala na ito at hindi na babalik. Pagmulat niya ay halos mapaatras siya dahil ilang pulgada na lamang ang layo ng mukha ni Miguel sa kanyang mukha, habang wala sa sariling nakatingin sa kanyang mga labi. Iniisip niyang umatras agad ngunit ihahakbang pa lamang niya ang mga paa patalikod ay nahawakan na nito ang kanyang baba at itinakip ang mga labi sa labi niya. He kisses her savory like he has been hungry with her mouth for years. He bites her lips, sucks her tongue, and play inside her mouth. But the thing is, he let him do all of this because what she felt inside is too familiar and her body reacted instinctively. Myrtle, I miss you so much. Parang naririnig niyang umaalingaw sa kanyang pandinig but she's too busy entertaining the familiar feelings. Nasa isipan niya ang huling pagdiniig nila ni Miguel kung kaya't naging bingi siya sa labis na kaligayahan. Pagkatapos ay parang nawala ang lahat ng kanyang lakas. Hindi niya mahila ang kumot sa tabi upang takpan ang sarili. Ipinikit na lamang niya ang mga mata habang nakapaskil sa labi ang mga ngiti. Ngunit bago pa siya tuluyang hinila ng antok, ay naramdaman niyang itinabing sa kanyang katawan ng kumot at hinalikan nito ng matagal ang kanyang noo. Mula sa pagkaidlip ay nagising si Myrtle nang maramdamang may humahaplos sa kanyang buhok. Parang ayaw pa niyang ibuka mga mata dahil feeling niya ay gusto pa ng kanyang katawan ang magpahinga't matulog. Ngunit hindi tumigil ang humahaplos sa kanyang buhok kung kaya't unti-unti niyang ibinuka ang mga mata. Napakunod siya ngunit bigla ding pinalakihan ang mata ng mamulatan si Mike habang nakaupo sa gilid ng kama at nakangiting nakatunghay sa kanya. Time to get up, sweetie. We're going to attend the program in the farm. Saad dito habang hindi matanggal-tanggal ang magandang pagkakangiti sa mga mukha. Agad naman siyang napabalikwas ng bangon ngunit nang maramdamang wala siyang kahit na anumang saplot sa katawan ay mabilis niyang hinila ang kumot at ibinalot sa sarili. Ngunit nang maalala ang mga nangyari agad siyang bumaba sa higaan at kumaripas ng takbo at tinungo ang banyo at naglak ng pinto. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakasandal sa likod ng dahon ng pinto ngunit halos lumabas ang kanyang puso nang marinig ang mahinang pagkatok mula sa labas. Are you alright? Narinig niyang tura ni Mike sa labas kung kaya't mas lalo siyang kinabahan at hindi malaman ang gagawin. I'm okay. Can you please leave me for a moment? Pakausap niya sapagkat hindi niya alam kung paano ito haharapin. Saglit na tumahimik ito mula sa labas, ngunit hindi naglaon ay pumayag ito sa kanyang pakiusap. Alright, take your time. Saad dito pagkatapos ay nakahinga siya ng maluwag nang makarinig ng papalayong mga yabag. Agad niyang tinanggal ang kumot na nakabalot sa katawan pagkatapos ay tumayo sa ilalim ng shower at hinayaan ang sariling malunod sa tubig. Subalit hindi naman ganoong kadali. Bakit ba kasi hindi niya nabantayan ang sarili at basta na lang ibinigay sa lalaking iyon? God, anong gagawin niya? Pero may nangyari na. Wala na siyang magagawa kundi harapin ito at magpaliwanag. Sasabihin niyang kahawig dito ang namayapang kasintahan at namimiss niya ito ng sobra, kaya siguro nangyari ang ganoon. Napakrus siya sa mga naiisip ngunit agad niyang ipinanalangin ang kaluluwa ni Miguel. Pagkatapos lunurin ang sarili sa shower at kuskusing mabuti ang iba't ibang parte ng katawan, ay nagpasya na siyang lumabas habang suot ang nakitang puting roba sa rack at nakabuhol ang buhok ng towel. Nakita niya ang dalambag na pinaglagyan niya ng ekstrang damit sa ibabaw ng kama, kung kaya tuloy-tuloy siyang tumungo doon. Ngunit halos mapaatras siya ulit nang makita ang binata habang nakatanaw sa may bintana at ngayon ay nakaharap na sa kanya habang nakangiti. Sa kabila ng pangangapal na mukha ay napayuko siya at napahawak sa noo habang iniisip kung anong sasabihin dito. Thank God, you're finally out. Saad dito at pati sa boss nito'y halatang natutuwa. Look, Mr. Crisologo, what happened to us is a mistake. Pasensya ka na. I'm out of my mind. Tura niya na ilang beses muna siya lumunok bago nagsalita ngunit nakagat niya ang pang-ibabang labi at bagyang napapikit nang marinig ang mahina nitong pagtawa. It is not a mistake for me. Wika nito at sa isang iglap ay mismong nasa harapan na niya ito. Call me Miguel. What happened between us was never a mistake. My mind was clear. And it happens because I want you. Tura ng binata at napatingin siya sa mukha nito. Pero hindi tayo lubusang magkakilala at shh, we know each other by heart. And that's the most important to me. Si Miguel habang itinapat ang daliri sa kanyang bibig at wala siyang mahagilap na sasabihin dahil sa tinura nito. Napatitig lamang siya sa mukha ng lalaki at wala siyang nagawa nang sakupin nito ang kanyang mga labi. You are mine, sweetheart. Only mine. Saad dito nang sumandaling pakawalan ng kanyang mga labi.
Ngunit hindi niya inakalang sasakupin ulit dito ang kanyang mga labi at hinalikan siya ng makapigil hininga na halos ikinalaglag ng suot niyang roba. It's already 3 o'clock. Get dressed. Hihintayin kita sa baba. Tura nito na halatang hindi tao sa puso ang ginawang pagtigil sapagkat nakapaskil pa rin sa mga mata nito ang labis na pagnanasa. I'm out after 5 minutes. Agad niyang pahayagabang pasimpleng inayos ang tumabinging kasuotan pagkatapos ay kinuha ang bag na kinalalagyan ng damit at mabilis na pumunta sa bathroom. Pagsara niya ng pinto ay napahawak siya sa kanyang noo pagkatapos ay kinapa ang kanyang pisngi, ganoon din ang mga labi. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit hindi siya nakakapag-isip ng matino kapag nakaharap sa lalaking iyon? Tila may sariling isip ang kanyang katawan at kusang nagre-react sa tuwing hinahawakan siya ng lalaki. Sa isipig iyon ay bigla siyang kinilabutan. Ibinagwag ang ulo pagkatapos ay itinutok ang mukha sa gripo hanggat hindi humuhupa ang matinding pagkabalisa dahil sa mga nangyayari. Pagkatapos makumpose ang sarili ay sinimulan niyang magbihis. Isang simpleng bohemian dress na kulay forest green ang kanya isinuot. This time ay hindi na long sleeve kung kaya't lumantad ang makinis at mapuputi nito mga braso. Unti-unti ay nakasanayan na rin niyang magsuot ng maikli ang manggas at mas presko nga sa pakiramdam. Dati-rati ay hindi nagmamatter kung ano ang kanyang itsura ngunit bigla siyang naging conscious sa sarili, ganoon din sa suot na damit. Mabuti na lamang at kontento naman siya sa nakitang refleksyon sa salamin. Kahit simple blush on, konting lip tint at nakalugay lamang ang lagpas balikat ng buhok ay napangiti naman siya dahil kumikinang ang kanyang kaputian dahil sa kulay ng kanyang damit. Hindi naman na siguro siya mapapahiya sa kung sino mang kasama niya, lalong-lalo na kay Mike. Good to go? Saad nito habang hindi maitago sa mga mata ang matinding paghanga. Halos mamiss niya ang mga palapag ng hagdan sapagkat nakatunghay ito sa kanya hanggang sa makarating siya sa baba. Mabuti na lamang at hindi niya binibitawan ang pagkakakapit sa handrail ng hagdan. Maikling tura niya habang iniiwas ang paningin dito. Nahihiya siyang salubungin ang paningin nito lalo at sobrang lawak ng pagkakangiti. You are insanely beautiful. Wika nito. Kung hindi lamang niya iniisip na pinagkakatuwaan siya nito ay naniniwala na siya dito. Kung kaya't natawa na lamang siya ng bahagya pagkatapos ay umiling. Hindi ba't magsisimula ng program sa farm? Let's go! Salip ay turan niya at nauna nang inihakbang ang mga paa patungo sa pintuan. Narinig niyang tumawa ang binata ngunit nagkunwari siyang walang narinig. Bagkus mas lalo niyang binilisan ang mga hakbang palabas. Naghihintay na sa labas ang kanilang sasakyan at bago pa man niya mahawakan ng doorknob nito ay nandoon agad ang binata at ito na ang nagbukas para sa kanya. Inalalayan pa siyang makasakay nito pagkatapos ay agad na umikot upang maupo din sa harap ng manibela. Automatic naman niyang hinagilap ang seatbelt at pinag-cruise sa sarili, ngunit nahirapan siyang hanapin ang lock nito. Agad namang kinuha ng binata at isinuksok niya at ito na ang nag-lock dito. Thanks. Turan niya na bahagyang ngumiti ngunit hindi niya inaasahang ilapit nito ang muka at walang kasimbilis na dinampian ng halik ang kanyang labi. Sa pagkabigla ay hindi siya nakapagsalita, ngunit nang mahimasimasan ay napabuga na lamang siya ng hangin pagkatapos ay umiling na itinuon ang mga mata sa labas. Get used to it. Nakatawang pahayag nito kung kaya't mas lalo siyang napailing. Mas lalo namang tumawa ng malakas ang binata, kasabay ng pag-apak nito sa salinyador at tuluyan lumabas sa bakuran ng mansyon. Habang nasa daan ay hinagilap ng binata ang kanyang kamay. Nagulat siya ngunit nang tumingin siya dito ay ngumiti lamang ito pagkatapos ay inilagay sa labi ang hawak nitong kamay niya at hinalikan. You look like a fairy. Turuan nito pagkatapos. Can I make a wish? Dagdag pa nito kung kaya tuluyan siyang napakunot ng noo dahil sa kakulitan nito. Can you stay by my side? Every hour, every minute, every second, night after night. I'll be loving you, right? 7 days a week. Saad nito at hindi niya napigilan ang pagtawa. Sa wakas, napatawa din kita. Ang binata at nabigusan na lamang niya ito sa may braso dahil pa rin. After 5 minutes drive ay narating din nila ang maraming kabahayan. Hindi niya in-expect na may malaking community na nakatago sa loob ng isang private property. Halatang may magaganap na special occasion dahil maraming nakasabit na banderitas at nagkalat sa paligid ng maraming tao. Nang makitang parating ang kanilang sasakyan ay nagsipagtabi ang mga ito upang bigyan ng madadaanan hanggang sa kung saan nag-park ang binata. We're here. I hope you'll enjoy. Bago tinanggal nito ang seatbelt ay tumingin muna sa kanya ang binata. Surely, I will. Pahayag naman niya habang nakangiti.
Ngayon lamang siya makaka-attend ng pista sa bayan at kanina pa siya na-excite na makakita ng banderitas at maraming tao. I'm happy to hear that because this will be your home. Nakangiting wika ng binata at bagya siyang natawa dito. Baba na tayo. Kanina pa yata namamaga ang mga mata ng mga tao sa kakaintay sa'yo. Ilang minuto na lang maheblad na mga yan sa iyo. Tura niya pagkatapos ay binalingan na ang pagtatanggal ng seatbelt. Tumawa naman ang binata sa sinabi kasabay din ang pagbaklas ng seatbelt nito. Maya-maya lamang ay binuksan ng pinto ang nasa driver's side. Pagkatapos ay umikot sa kabila upang pagbuksan siya ng pinto. Iniabot pa nito ang isang kamay upang alalayan siyang bumaba. Napatingin tuloy siya sa mukha nito dahil sa ipinapakitang sobrang pagkamaginoo. Ngunit ikinabit lang nito ang balikat kung kaya't napahawak na lang din siya sa kamay nito. Ay kinagulat niya, hindi na ito binitawan ng kanyang kamay, kahit may mga taong sumalubong sa kanilang pagdating. Maligayang pagdating, sir. Bati ng mga ito kasabay ng ginawang pagyuko. Salamat. Ang binata pagkatapos ay parang politikong nakipagkamay sa mga ito. Isusuot ng usher ang hawak nitong lei sa leeg ng binata ngunit sumanyas itong sa kanya isuot ang lei. She's our special guest, Miss Myrtle Balmes, my future wife. Si Miguel at hindi siya makapaniwalang napatingin dito. Subalit isa-isang nagsiyukod ang mga ito sa kanya kung kaya't wala siyang nagawa kundi ang umiti at magalang ding yumuko. Maligayang pagdating, ma'am. Nagagalak po kami lahat na kayo aming makilala. Saad ng isa sa mga ito habang nagsipagtanguan naman ang iba na halataan labis na pagkatuwa. Maraming salamat po. Ako naman po sobrang nagagalak na kayo aking makilala. Nakangiting pahayag niya at masayang nagsipagtanguan ang mga ito. Maya-may isinuot sa kanyang leeg ang Lee at nagpasalamat ulit siya sa mga ito. Sir, ma'am, doon na po tayo sa may stage. Magsisimula na po ang parada. Tura ng isa pagkatapos ay inilalayan silang makapunta sa taas ng stage. Nang makaupo na sila sa stage ay nagsimula na ang parada ng nagagandahang float na nagpapakita ng halos lahat ng produktong meron sa asyenda. Mga prutas at gulay, ganoon din ang iba't ibang klase ng mga hayop at halaman. Enjoy na enjoy siya sa mga napapanood at halatang natutuwa si Miguel dahil hindi mapuknat ang pagkakangiti habang panay ang sulyap sa kanya. Miguel, sa wakas ay nakadalo ka rin sa ating pista. Isang hindi masyadong katandaang lalaki ang lumapit sa binata at masayang nakipagkamay dito. Uncle Sam, kumusta po kayo? Excited na tura ni Miguel na tila ngayon lang din ulit nagkita pagkatapos ng mahabang panahon. Mabuti, nag-enjoy ako sa buhay ko sa province. If only I could find this peace earlier, I would have spent my life here a decades ago. Nakatawang pahayag na matanda at naiiling na tumawa din ang binata. Si Uncle Sam ay isang family friend ng mga krisologo at nagmamayari ng malaking farm sa Karatig Bayan. Nice to hear that, Uncle. Wala naman talagang makakatalo sa katahimikan dito sa province. Anyway, si Marta nga po pala, my future wife. Si Miguel kasabay ng paghawak sa kanyang kamay. Nakatuon ang mga mata niya sa parada ngunit aware naman siyang may kausap ito. At sa pangalawang pagkakataon ay nagulat na naman siya sa pagsasabi nitong siya ang future wife ng binata. Oh, this is a surprise. Sa wakas magkakaroon na rin ng first lady ang asyenda. Nice to meet you, Iha. Masayang bulalas ng matanda. Agad naman siyang gibuko dito, tanda ng paggalang. Ngunit hindi niya akalain yayakapin siya nito at tatapikin ng pino ang kanyang likod. Nice to meet you too, sir. Kumusta po kayo? Magalang niyang pahayag kung kaya't mas lalong umiti ito. So, kailan ang kasal? Biglang tura nito at nahang ang kanyang pagkakangiti lalo na nang marinig ang sagot ng binata. Sa lalong madaling panahon, Uncle. I'll call you. Tugon ni Miguel at mas lalong lumawak ang pagkakangisi ng matanda. Good. Good at ako'y na-excite sa iyong pag-aasawa. Natitiyak ko magiging masaya ang iyong ina kahit nasaan man siya ngayon. Ganun din ang iyong abuelo at abuela. Mag-anak kayo ng marami para dumami ang inyong lahi. Anang matanda at napahalakhak si Miguel dito. Maging siya'y napatawa din ng bahagya. Of course, Uncle. Natitiyak ko naman kayang-kaya ng aking magiging may bahay ang mag-anak ng 100. Biro ni Miguel at hindi niya namalayang nahampas niya ito sa may braso. Ni hindi pa nga niya nakikita ang sariling magkakaroon ng anak. Paano na lamang sa 100? Natuwa ang dalawa sa ginawa niya ngunit maagap ding nahawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Mabilis na inilapit sa labi at hinalikan. Oh, sweet couple. If you have time, you can visit my place. I'll be honored to have you there. Sure, Uncle. I'm dying to see your place. Maliit pa lang ata ako nung nakapunta ako sa inyo. Si Miguel at excited na tumangutang mo ito.
Marami pang tao ang nakakausap ni Miguel throughout the program at kaakibat dito ay ang pagpapakilala sa kanya bilang future wife nito. Ang napansin niya ay tila tuwang-tuwa ang lahat na mag-aasawa na ang binata at napapailing na lamang siya dito. Malamang ay nagbibiro lamang ito ngayon. Ngayon lamang sila nagkakilala ni Miguel at napaka-imposibleng kasal agad ang bukang bibig nito. Na-entertain naman siya lalo na sa nakakatuwang reaksyon ng mga tao pero hindi naman ibig sabihin na naniniwala siya sa pakulo ng binata. Sinong matinong tao magsasalita tungkol sa kasal kung walang engagement na nangyari, aber? Siya nga na-engage minsan ay hindi pa nagkatotoo. Ito pa kayang gawa-gawa lamang ng imahinasyon ni Miguel na ito? Ngumingiti na lamang siya sa mga tao upang sakyan ang trip nito. Anyway, kapag nakabalik naman na siya sa shelter ay hindi na siya may kipagkita dito. Hindi mo dapat sinabi sa mga taong ganoon. Sadya sa binata nang makabalik sila sa mansyon pagkatapos ng dinaluhang programa. Why not? Nakatawang tugon ng binata. Nakakahiya, pero walang paniwala yung mga tao. Saad niya at mas lalong napapalatak ng tawa si Miguel. Bakit nahihiya ka? Where in fact, I'm true to my words. Anang binata at binulugatan niya ito. Mr. Crisologo. Inis niyang turan at biglang sumeryoso mukha nito. Call me Miguel. Tila makapangyarihang turan nito at tila umalingaw sa kanyang pandinig ang pamilyar na boses ng namayapang kasintahang si Miguel. Ganito ang tono ng boss nito kapag may hindi nagugustuhan o di kaya ay nagagalit. I can't do that. Mayami ito niya at napakunot ang noon nito. That name is too special for me that I can't just simply use it for another person. Makatotohan ang pahayag niya habang nasa himig ang pagkalungkot. Dahil dito'y napatitig ng mariin sa kanyang mukha ang binata. Patay na siya. Hindi ba malakas ay narinig niyang tura nito? Sa kabila ng pagkagulat ay napaisip siya kung bakit alam nitong patay na ang tinutukoy niyang tao. Oo, patay na siya. Pero buhay na buhay siya sa puso't isip ko. May kanya't napalunok ito ng sunod-sunod habang hindi maintindihan ang nakapintang ekspresyon ng mukha nito. Myrtle, narinig niyang tura nito at napapikit siya. Please, don't utter my name just like that. He is not you. Pakiusap niya dito. Kalimutan mo na siya. Hindi na siya babalik. Hindi. Mahal ko siya at nangako kung siya lang mamahalin ko habang buhay. Masama siyang tao. Mamamatay tao siya at higit sa lahat, sinaktan ka niya. Hindi totoo yan. Mabuting tao si Miguel. Mahal niya ako. Hindi ko lang siya naintindihan pero hindi niya kailanman iniisip na saktan ako. Turan niyang hindi napigilan na mapaiyak. Kung may babalik lamang sana niya ang panahon, sana'y inintindi niya si Miguel at hindi niya inaway ito. Baka may sama pa ito ng loob bago ito namatay. Sa isiping yun ay mas lalo siyang napaiyak ngunit nagulat siya nang bigla siyang niyakap ng mahigpit ng binata at humagulhol din sa pang-iyak. I'm sorry, sweetheart. I'm really sorry. Si Miguel na pinupog ng halik ang ulo ng dalaga habang hindi mapigilan ang pag-iyak. Akala niya hindi tanggap ni Myrtle ang kanyang pagkatao kaya bigla itong nagdesisyong lumayo sa kanya. Si Myrtle ang una at tanging babaeng kanyang minahal kaya sobra siyang nagalit sa ginagalawang mundo. Feeling niya siya ang pinakamasamang tao sa mundo at hindi siya nararapat sa pagmamahal nito. Pero mahal na mahal niya ang dalaga at kaya niyang talikuran ng lahat upang maging karapat-dapat lamang siya dito. I love you so much. Hindi ko na alam ang mabuhay kung wala ka. Madamdaming turan niya dito. Sa halos mahigit 2 buwan nilang hindi pagkikita ay tila walang saysay ang kanyang buhay dahil walang oras na lumipas na hindi niya ito iniisip. Wait lang, anong pinagsasasabi mo? Anang dalagang biglang kumawala mula sa kanyang pagkakayakap at bagyang idistansya ang sarili. Sa inasal ng dalagay nakangiti siyang tumingin sa mukha nito. Still, the woman in front of him is the same innocent and sweetest woman he'd love and he didn't want to lose. You never change. Your heart still belongs to me. Nakangiting turan niya dito. What do you mean? Tila nahiwaga ang turan nito habang tumitig sa kanyang mga mata. Gusto niyang hawakan ito at ikulong na naman sa kanyang bisig ngunit natuwa siya nang unti-unting gumalaw ang kanyang mga mata at sinuyod ang kanyang katawan mula ulo hanggang paa. Nang matapos siya nitong X-ray vision ay lumunok ito na ilang beses habang naluluhang tumitig sa kanyang mga mata. Maya-maya ipinikit nito ang mga mata ngunit pagkaraan ng ilang sandali nagmulat ito. Tumitig sa kanyang mukha at pagkatapos ay umiling. No, this is not true. I'm just hallucinating. Saad nito kasabay ng pang-iling ngunit lumapit siya dito at tinawakan ang mukha ng dalaga.
Look at me and tell me who I am. Turan niya dito ngunit mas lalo itong umiling. No! Let go of me! Leave me alone! Wika nito habang pilit na makahulagpos mula sa pagkakahawak niya sa mukha nito. Myrtle, it's me! Ani Miguel. Hindi! Bitiwan mo ako! Niloloko mo lamang ako! Magpupumiglas ni Myrtle kung kaya't mas lalo niyang hinawakan ito ng mahigpit. Pagkatapos ay hinalikan ng sobrang tagal na halos kapwa hinahabol nila ang paghinga nang pakawalan niya ito. Sa'yo to, di ba? Pagkaraan ng medyo mahabang katahimikan ay may dinukot siyang kulay pink na rosaryo na nakalagay sa kanyang bulsa at ipinakita dito. Ito yung rosary na iniwan mo sa akin noong umalis ka. Wika niya at nanlalaki ang mga mata nitong nagpalipat-lipat ng tingin sa hawak niyang rosary at sa kanyang mukha.